Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos. Sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos, na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa. Live po tayo dito sa The Kingdom of God Temple, dito sa Porok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. At bago pa man ang lahat, ay nais po muna naming magpasalamat sa mga biyaya at sa mga natutunan namin sa aming dakilang guro, sa aming mahal na Supremo sa The Kingdom of God in the New Jerusalem. Walang iba, mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza. At ganun din sa ating mga spiritual mothers, ang ating mga mahal na reyna, nandito ngayon sa temple, sa banal na syudad na siyang Dapitan City. At ganun din sa ngalan ng ating presidente na siyang namumuno ngayon sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos sa buong Pilipinas, si mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. Ganon din sa presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation na si Haring Adolfo Riambonanza, at sa lahat ng royal family mula dito sa central office hanggang sa barangay. At sa ngalan din ng ating mga kasamahan na mga board of directors sa The Kingdom of God, mga regional director din sa The Kingdom of God. Diyan po sa Region 1, nandyan ang ating kapatid na si Hari Carmelito Iniquila sa Region 1. Sa Region 2, ito po inyong kinakatawan na Edgar Piligotom, inyo pong lingkod sa Region 2. Sa Region 3, si Hari Heraclio J.J. Lagulos. Sa Region 4, si Hari Saturnino Sani Kilap-Kilap. Sa Region 5, si Hari Wilbert L. Vermog Sr. Sa Region 6, katabi ko po ngayon, si Haring Florentino G. Campilan. At sa Region 7 naman, si Hari Giovanni T. Charis. Sa Region 8, si Hari Juanito Macalisang. Sa Region 9, si Hari Felix Q. Proceso. Sa Region 10 naman, si Hari Richard Proceso. Sa Region 11, si Hari Jerome Jesus
Ligotom, at sa Region 12 si Hari Binancio Kilap-Kilap. No? So sa Caraga region din ay ang ating kapatid si Hari Bulay-Bulay, no? Si Riaco Bulay-Bulay. Okay? At sa lahat ng mga leaders, no? Yung mga heads o mga pangulo ng the 12 tribes of Israel o Jacob na naitayo din sa pamamagitan ng ating dakilang guro dito sa Pilipinas. Yung 12 gates of the kingdom of God. At sa lahat ng mga provincial leaders, no, sa buong Pilipinas, ang ating mga municipal and city leaders, down to barangay leaders. Mapagpalang oras at magandang hapon sa ating lahat. At magandang hapon din sa lahat ng subaybay at salamat din sa ating technical in charge ngayon na si Haring Sainton Riam Bonansya. Ulitin ko mga kapatid, magandang hapon. At ang tema natin ngayon sa oras na ito ay ang tungkol sa pinaikli na panahon. Mga kapatid, batay po sa banal na kasulatan, may binanggit po dyan na pinaiksi o pinaikling panahon para sa kaligtasan ng mga hirang. Ngunit sa buong daigdig, walang mga ibang mga ngaral ang nagtatalakay kung ano itong pinaiksing panahon. Maliban lang sa aming dakilang guro na si mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonansya na pinapahayag niya ang lihim sa nakasulat sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 22 na ang sabi, At malibang paikliin ng mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapat dahil sa mga hirang, pinaikli ang mga araw na yaon. Ayun. Na kung hindi pinaiksi ang panahon, ay walang maliligtas. Ngunit, para sa mga hinirang, yung mga chosen people, ay pinaiksi ang panahon. So ano ang tanging sadya ng Diyos, mga kapatid, kung bakit sinabi ni Kristo noon na kung hindi pinaiksi ang panahon ay walang maliligtas? So may mga sukat ang panahon, istorya ng daigdig, ukol sa kaligtasan ng mga chosen people. Ngayon, ano ba ang istorya ng Diyos para sa kaligtasan ng kaniyang mga hinirang o mga chosen people noon na sila ang mga Israelitas? Kung babalikan po natin, mga kapatid, ang kasaysayan noon, ano yung binanggit ni Kristo na pinaiksi o pinaikli na panahon? Ang panahon po na tinutukoy niya ayon din sa pagpapahayag ni mahal na Haring Philemon Riam Bonansya na ito yung maririnig po ninyo tungkol sa pinaikling panahon para sa kaligtasan ng mga hinirang na mga tao noon na mga Israelitas, ay naganap po yun sa panahon na ang mga taga-Jerusalem ay binihag doon sa Babylonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor.
Ngunit mayroong sukat ang panahon na binigay ng Diyos. Nangyari kasi yon sa pagbihag ng mga taga-Jerusalem. Nangyari po yon noong 606 BC. Negative Millennium 4. Nasa Millennium 4. Na ang bilang ng mga taon ay pababa. 606 BC. Ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod o mga alagad na mga propita na isa na po rito ay si Jeremias na binigyan ng panahon ang Babylonia na siya ding panahon sa pagbihag ng mga taga-Jerusalem. Kung basahin po natin yung Jeremias 25:12, diyan po natin malalaman kung ano yung mga bilang na taon na pinaiksi ng Diyos para sa kanyang mga hinirang o yung mga chosen people of God noon na mga Israelitas. So anong sabi sa Jeremias 25:12? Ito po ay mababasa sa banal na kasulatan na nagsasabi, "At mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ang hari sa Babylonia at ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan, at ang lupain ng mga Kaldyo at aking gagawing sira magpakailanman." Ayan, malinaw po mga kapatid na 70 years ang ibinigay ng Diyos na mga bilang ng taon na paparusahan niya ang Babylonia. Ibig sabihin, wakasan na po ng Diyos ang pagkabihag ng mga taga-Jerusalem. 70 years. Ngunit, nang pumalit na ang anak ni Hari Nabucodonosor na si Belshazzar, hindi umabot ng 70 years. 68 years na lang ang pinagkaloob ng Diyos. Yun ang pagpaiksi. Instead of 70 years, ginawa ng Diyos na 68 years. Mula sa 606 BC. 68 years. At ang ika-68 years mula sa taon 606 BC, mga kapatid, naganap po iyon sa taong 538 BC. Sa gabi, no? Isa sa mga gabi ng taon na yan, 538 BC, ay nagkaroon ng piging si Hari Belshazzar. Nagpainom po siya ng mga wine. At ang ginawa niyang mga utusan sa kanyang mga piging, pinainom din niya ay yung mga Hudyo. Nagalit ang Diyos sapagkat nilasing ni Hari Belshazzar ang mga Hudyo. Lalong-lalo na ang ginamit doon sa kanilang pag-iinuman kasi nagkaroon ng kasiyahan, piging, nagkaroon ng maraming bisita si Hari Belshazzar. Pinakuha niya yung mga kagamitan, yung mga kalis, yung gintong kalis na galing sa bahay ng Diyos sa Jerusalem na dinala ni Nabucodonosor sa Babylonia.
yung mga kagamitan sa templo ng Diyos, yung mga baso doon, ay yun ang ginamit ni Hari Belsasar. So nagalit ang Diyos. Kaya sa gabing yaon ay mayroong sinulat na mini tekel upharsin na binilang ang panahon at ito'y pinaiksi. Instead of 70 years, naging 68 years. At ang ika-68 years sa gabing yaon ay pinatay si Haring Belsasar ni Hari Dario na hari sa Medes. Kinabukasan dumating din si Ciro na hari sa Persia. Kaya ang taong 538 BC, mga kapatid, yan po ang pagpaiksi, pinaikling panahon. Ang kaganapan ay 538 BC. Na sa taon na yan ay lumabas ang isang hari na pinahiran ng langis. Ano ba ang ibig sabihin ng pinahiran ng langis? Ay sugo po yun o Kristo. Si Ciro. Hari Ciro. Ganun po ang nangyari sa 538 BC na sinulat ni Ciro ang isang decree, king's decree, na itayo muli ang Jerusalem. Na itayo muli pati na ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ngayon mga kapatid, meron mga nakasulat sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 1:9 na ang naganap noon ay siyang mangyayari ulit. History repeats itself. The thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Yan po ang naisulat sa Ecclesiastes 1:9. History repeats itself. So ang kaganapan pala ng pinaikling panahon para mailigtas ang mga Hudyo, yung mga taga-Jerusalem, iniligtas sila mula sa galit ng Diyos. Kasi kung hinayaan yon ng Diyos, ay maging lasinggiro na ang mga taga-Jerusalem kung sila'y makabalik sa Jerusalem pagdating ng araw. Kaya yun ang tinigil ng Diyos. Na hindi na nakatiis ng Diyos. Instead of 70 years, pinaiksi niya ng 2 years, 2 taon, para maligtas ang mga taga-Jerusalem. So yun po ang binanggit ni Kristo sa binasa natin kanina na pinaikli ang panahon para sa kanyang mga hirang. Sino yung mga hirang? Yung mga taga-Jerusalem. Ano ang kailan naganap? Sa taong 538 BC. Sino ang lumabas sa taong 538 BC? Yung pinahiran ng langis. Sino po yun? Si Hari Ciro. Ngayon, may appointed time of God o tinurong panahon ng Diyos na
2,520 years na naisulat sa Daniel 12:7, naisulat din sa Apokalipsis 12:14 at sa Apokalipsis 12:6. Pag i-compute po natin yan, 2,520 years ang real appointed time of God na yung mga kaganapan noon ay maganap ulit sa isang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Saan ba naganap ulit yung kaganapan sa 538 BC na nagkaroon ng digmaan si Dario at ang mga nasasakupan ni Belshazzar sa Babylonia? Pag isubtract po natin ang 538 BC mula sa tinurong panahon ng Diyos na 2,520 years, ang kaganapan po ay 1982. Ibig sabihin, ang pinaiksing panahon na ang ganap ay 538 BC ay mag-repeat dito sa Pilipinas sa taong 1982. Ngayon, ano ang 1982? Kung paatrasin po natin ang 1982 ng 68 years, atras po tayo, 1982 minus 68 years, 1914. So, mayroong kaganapan sa Pilipinas sa 1914 na dito nag-repeat ang kasaysayan sa 606 na lumabas si Hari Nabucodonosor sa Babylonia. Kaya ang spiritual na Babylon dito sa Pilipinas ay ang naitayo ni kapatid Felix Manalo sa 1914, na hindi po sila naniwala ni Kristo na Diyos, tao lang. Tulad ni Nabucodonosor, na hindi siya naniniwala ni Kristo bilang Diyos sa Jerusalem in the year 606 BC. Nag-repeat 1914. Kaya 68 years from 1914, 1982. Ano ang nangyari sa 1982? Ay nagkaroon ng kaguluhan ang Iglesia ni Kristo, mga kapatid, na si Dr. Milanio Gabriel sa taong 1982 ay tumiwalag sa Iglesia ni Kristo. Mayroong kaguluhan. Diyos po ang gumawa noon, hindi tao, sapagkat yun ang repetition sa history noong 538 BC. So ano pa ang nangyari sa 1982? Sa 1982, sa katauhan ni mahal na Hari Philemon Oriam Bonancia, ay naitatag niya ang The Kingdom of God sa Bagong Jerusalem. Kung noon sa 538 BC na kailangan maitayo muli ang Jerusalem kasi yun ang sentro ng kaharian ng Diyos noon, ang sukat ng panahon bilang kaganapan sa Daniel 2:44 ay naganap sa 1982. Pakibasa nga, Hari Florentino. Ito po ay mababasa natin sa banal na kasulatan na nagsasabi, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay
ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya oy iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng mga kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Yan po ang prophecy ni Daniel habang doon pa siya sa Babylonia. Nang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian. Everlasting kingdom of God. So saan naganap yan? Yung propesya na yan, saan, kailan naganap, at sino ang gumanap? Ang gumanap, walang iba, ang aming dakilang guro, ang aming mahal na supremo sa kaharian ng Diyos. Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansya. Kailan naganap? July 27, 1982. Saan naganap? Dito sa banal na syudad ng Pilipinas. Kasi ang kaganapan, mga kapatid, sa plano ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa pagtatag ng kaharian ng Diyos, ay kailangang maganap sa banal na syudad. Sapagkat kung ano ang nangyari noon ay siya ring mangyayari ngayon. Na noon ang banal na syudad, walang iba, Jerusalem. Yun ang pinatayo muli. Sa sugo noon, in the year 538 BC. Yung sukat ng panahon na pinabalik ang 538 BC, bumalik dito sa Pilipinas. Sa katauhan ni mahal naring Philemon Oriambunansya sa pagtatag sa kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Yan po ang istorya ng pinaikling panahon. Kung balikan nga po natin ang kalagayan ni Hari Ciro batay sa banal ng kasulatan sa Isayas 45:1, ano ang sabi? Diyos na ang nagdeklara kung sino si King Cyrus, kasi babalik si King Cyrus the Great dito sa Pilipinas. Anong sabi? Ito po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Magsitahimik kayo sa harap ko, o mga pulo, at mga bagong lakas, mga bagong lakas. 45 ano rin? Ano? Ako kasi po. Oh. Yung tungkol kay Ciro. Ganito po ang sinabi sa banal na kasulatan. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang mapasuko ng mga bansa sa harap niya, at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan at hindi magsasarahan. Yan. Malinaw po na Diyos ang nagdeklara na ang kanyang pinahiran ng langis ay si Ciro. Ano bang ibig sabihin ng pinahiran ng langis, mga kapatid? Ang pinahiran ng langis o anointed one, yan po ay sugo. Sa Griego ay Christos o Christ in English. Ibig sabihin, bago pa isinilang si Jesus na siya ring sugo ng Diyos, ay ang Diyos nagpadala ng sugo, Mesiyas, Kristo, na magpatayo muli at naitayo muli sa pamagitan
ng decree na sinulat ni King Cyrus noong 538 BC. Ngayon, kung pinabalik natin ang 538 BC sa tinurong panahon ng Diyos sa pamagitan ng appointed time na 2,520 years, i-minus mo ang 538, ang sagot 1982. Kaya hindi po kami mahihiyang sabihin sa inyo ang katotohanan ito na sugo ng Diyos ay dumating sa 1982 na nagtatag ng kaharian ng Diyos. Walang iba. Si mahal na Hari Philemon Riambonanza. Siya ang nagpapatunay na ang bansang Pilipinas ay ito nga ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi po basta-basta ang pagtatag ng kaharian ng Diyos kung hindi po yan sugo ng Diyos. Gobyerno po ng Diyos. Divine government of God. Ang diwa ng the kingdom of God na noong una ay nandoon sa bansang Israel. Nilipat ni Kristo dito sa Pilipinas. Pinahula ng Diyos doon kay Daniel na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian. Saan? Dito sa bansang Pilipinas. Kaya wala na po ibang kaharian na maitatag dito sa Pilipinas sa totoo lang. Sapagkat hindi po maibabalik natin ang 1982. Yan po ang right time. Ngayon, kung maghahanap kayo ng ibang kaharian, see to it na naayon yan sa sukat na pinagkaloob ng Diyos. At naayon din yan sa kasabihan na history repeats itself. Nang istorya sa kaharian ng Diyos noon, mayroong appointed time of God, 2,520 years, eksakto, walang labis, walang kulang, ay nagkaroon ng kaganapan dito sa Pilipinas. Kaya ang pagtatagpo ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo noong 1914, yan po ang isa sa mga katibayan na dito nga sa Pilipinas may tatag ang kaharian ng Diyos. Kaya dyan po nagwagi dahil sa sukat ng panahon, sa lahat ng mga nagtatag ng mga iglesia, iba't ibang title ng iglesia, ang Iglesia ni Cristo ay nagwagi sa buong daigdig. Sapagkat sila ang nakaganap ng plano ng Diyos na kailangan dito sila lalabas sa Pilipinas bilang palatandaan na nandito yung mga nakatagong mga taga Jerusalem. Tayo po yun. Kaya alagad din si Nabucodonosor ng Diyos. Ganon din si kapatid Haring Felix Manalo. Mayroon mang sumunod 68 years after, tulad noon, lumabas man ang isang hari para sa Jerusalem. Sugo ng Diyos para sa Jerusalem. Ngayon dito sa Pilipinas, lumabas si mahal na Haring Philemon Riambonanza at the right time, in the right place, para sa pagtatag sa the kingdom of God o kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Ganon po ang hiwaga ng Diyos na walang ibang pinaikling panahon. Yung repetition ng 538 BC, 1982, yan po ang para sa kaligtasan sa lahat ng mga tao na
tumatangkilik at naniwala rin sa kaharian ng Diyos, regardless kung anumang mga sikta. Kasi non-sectarian po ang the kingdom of God. Welcome po kayo dito. Ano naman ang mga sikta nyo? Hindi namin yan sisirain. Kumbaga, tanggapin nyo lang, paniwalaan nyo lang na plano ng Diyos na dito sa Pilipinas, natatag ang kaharian ng Diyos. Ayaw mo ba nun? Na ang sentro ng pamamahala ng Diyos sa buong daigdig dito sa bansang Pilipinas. Kaya kung ano man ang utos, diwa ng utos ng Diyos doon kay King Cyrus the Great para sa Jerusalem, ganun din ang utos ng Diyos na maitatag ang the kingdom of God in the New Jerusalem. Ano ba ang utos ni King Cyrus the Great? No? Sa Esdras 1 hanggang 4. Pakibasa. Ito po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias ay naganap. Kinilos ng mga Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtawnyag sa kanyang buong kaharian, at isiniulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat na kaharian sa lupa, at ibinigay niya sa akin na ipagtatayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo sa kanyang buong bayan, suma sa kanya nawa ang kanyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda, at itinayo ng bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Siya ay Diyos na nasa Jerusalem. At sinumang maiwan sa alinmang dako sa kanyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan ng pilak at ng ginto at ng mga pag-aari at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Yan, mga kapatid, malinaw. Yun po ang sugo ni King Cyrus the Great. Ang sentro ng kanyang sugo ay Jerusalem. Ganon din ang sugo dito sa Pilipinas sa katauhan ni mahal naring Philemon Oriang Bonanza, na ang sentro ay bagong Jerusalem, na ang pinakapuso nito, the heart of the New Jerusalem, walang iba kundi ang banal na syudad ng Pilipinas, Dapitan City. Kaya meron pong tatlong criteria ang isang makatotohanang bagay sa pagtatag ng kaharian ng Diyos. Unang-una, right time. Anong right time? 1982. Right place, Dapitan Shrine City, banal na syudad. Right person, kung sino yung pinagkalooban bilang sugo. Kaya kami po'y nagpapasalamat talaga ni mahal na Haring Philemon Oriang Bonanza na nandito na ang kaharian ng Diyos. Hindi nyo lang alam kasi yung iba pag nakarinig, bingi. Hindi naniwala, kaya ito yung pagpapahayag po natin. Mga kapatid kong titingnan natin din
ang pattern sa kasaysayan ng mga kaharian noong unang panahon. Kaya nga, ito yung pangalawang yugto ng pagpaiksi ng mga panahon para sa kaligtasan ng mga hirang. Ngayon, sino na ang mga bagong hinirang? The new chosen people of God ay tayo na po yung mga Pilipino. Kasi dito man sa atin ibinigay ang kaharian ng Diyos. Dito man sa Pilipinas na itatag ang kaharian ng Diyos. Dito man ang Diyos bilang Diyos sa bansang Israel magpaluwalhati sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas, silanganan, mga pulo ng dagat. Sabi ni Kristo, bansa na nagkakabunga, the only Christian country in the forest. Bansang Pilipinas, lupang hinirang ng Diyos. Mga Pilipino ang mga hinirang ng Diyos. Kaya tayo ngayon, mapalad. Hindi dapat tayo mag-away-away, magdidebate na kayo lang totoo, kami hindi, yung iba hindi. Tayong lahat, totoo na mga anak ng Diyos. Ang hindi lang yan makatotohanan kung hindi ninyo katanggap-tanggap na ang kaharian ng Diyos nandito na sa Pilipinas. Pinapangaral na. Kaya handa ng papasukan ng mga tao para mapabilang tayo sa mga hinirang, totoong mga hinirang. Ano ba ang sukat ng mga panahon na pattern para sa kaganapan, sa pagtaguyod na ang Pilipinas ay panglimang haring bansa sa buong daigdig? Wala nang pang-anim, panglima. Una, bansang Babylonia. Pangalawa, bansang Medo-Persia. Naging kaharian yon sa buong daigdig. Pangatlo, bansang Gresya. Pang-apat, bansang Roma. Panglima, bansang Pilipinas. Naghahari na ba ang Pilipinas sa buong daigdig? Wala pa. Hintayin natin. Saan ba naninirahan ang Diyos ngayon sa buong daigdig? Anong bahay ng Diyos? Dito sa bansang Pilipinas, kaya huwag kayong matakot. Kung alispotstain man tayo, o kung ibubuli man tayo ng mga taga-ibang bansa, lalo na China, ay nandito sa atin, kakampi natin ang Diyos. Bakit pa tayo matatakot? Nang dahil sa ginawa ng Diyos sa pagkampi sa mga anak ni Israel, natakot ang mga bansa na malapit sa Israel. Hindi man pwede, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ay makikipagdigma sa ibang mga bansa o anumang bansa. Sapagkat sa buong mundo, sa sinulat ni Isaias 2:4, walang ibang bansa na nakafulfill, nakaganap sa prophecy ni Isaias na bansa na hindi makikipagdigma. Naaayon din yan sa ating konstitusyon. No? Pakibasa mo na, Hari, na meron bang propesiya? Anong bansa kaya ang nakatupad nito? Na merong batas na hindi makipagdigma? Isaiah 2:4. Ito po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. At siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa. At sasaway sa maraming tao. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. At ang kanilang mga sihibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mangangaral paman
sila ng pakikipagdigma. Tingnan mo. Ito yung bansa na hindi makikipagdigma. Walang ibang bansa sa buong daigdig ang nakaganap sa hula ni Propeta Isaias, bansang Pilipinas lang. Anong ebidensya? Meron tayong batas, Article 2, Section 3. Anong provision? The Philippines renounces war as an instrument of the national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Malinaw po, the Philippines renounces war, na ang Pilipinas ay hindi makikipagdigma. So yan po ang nakasulat sa banal ng kasulatan. Kung meron kang gayong tanong, paano yan kung digmain tayo? Sagot ko naman, kakampi natin ang Diyos. Alalahanin po natin na nasa atin ang the kingdom of God. Pakihanda mo na rin sino yung 1 Corinto 4:20. Tayo magpapasalamat sa Diyos na nandito na yung the kingdom of God. Sino yung tagapagligtas ng bansang hinirang ng Diyos? Ang Diyos. Kasi Diyos man naghirang sa bansang Pilipinas. Dito niya pinatatag, dito niya pina-established ang the kingdom of God sa Pilipinas. Ano ba ang meron sa the kingdom of God? Ano sa 1 Corinto 4:20? Ito po ay ating mababasa sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Tingnan mo mga kapatid. Hindi lang ito sa salita, kundi sa kapangyarihan. Kaninong kapangyarihan? Kapangyarihan ba ng gobyerno ngayon? Hindi. Kapangyarihan ng Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Kung digmain tayo ng China, ay dapat na silang matakot. Makapangyarihan ng Diyos. Di magpadala ng Diyos kung hindi pa sila natakot ng COVID-19. Doon pa naman sa China yan nagumpisa. Di magpapadala naman ng Diyos ng iba. Mga kalamidad o ano pa man. No? Isipin po natin mga kapatid, we have and we must believe that God is here in the Philippines. Walang ibang tagapagtanggol sa bansang Pilipinas. Kapangyarihan lang ng Diyos. Bakit? Sapagkat dito ang the kingdom of God. Ayaw ng Diyos, walang plano ang Diyos na sisirain ang bansang Pilipinas. Kung noon pinasira niya ang Jerusalem, ay wala na pong nakahula na sisirain muli dito na sa bagong Jerusalem. Normal lang po na magkaroon tayo ng takot kasi iilan lang tayo kumpara sa China. Malaking population ang China, maraming mga sundalo. Yung kanilang kapangyarihan in terms sa kagamitan sa pandigma, no? Marami. Pilipinas wala. Anong puwersa natin? Kapangyarihan lang ng Diyos. So nabahala na ang ating mga kapatiran ngayon. Nabahala na ang mga Pilipino. Natakot na ang mga Pilipino dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Pero anong sabi ng Diyos sa Lucas 12:32? Na kung meron tayong paniniwala mga kapatid, kahit konti lang, ang imposible ay naging posible.
Faith can move mountain. Yun ang sabi ni Kristo. Kaya kung tayo ngayon ay nagkaroon ng takot, pero nang sabi ng Diyos sa Lucas 12:32, Ito po ay ating mababasa sa Lucas. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibinigay ang kaharian. Tingnan mo, malinaw. Huwag na tayong matakot kung sakupin tayo ng China. Umunting kawan. Ano sabi ng Diyos? Sapagkat binigay na sa inyo ang kaharian. Nasa atin na ang kaharian ng Diyos. Ano sa kabuuan ng kaharian ng Diyos? Kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dito sa Pilipinas. Pero hindi man yan gagalaw kung walang maniniwala. Tulad sa ginawa ni Kristo na hindi siya nagpakita ng kapangyarihan doon sa isang lugar na ang mga tao ay walang paniniwala. Kaya ngayon mga kapatid, paniwalaan na natin. Yung mga iba na alanganin pa, bakit hindi nyo tatanggapin ang katotohanan ito na bansang Pilipinas ang pinagkalooban ng the kingdom of God? Ganap na yung pinaikling panahon, 1982. Hindi na yan maibalik pa natin. Nandito na yung kapangyarihan ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya darating din ang panahon na lilinisin ng Diyos ang buong kapuluan. Kaya yun ang hanapin natin na katuwiran na galing sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Huwag na pong away-away sa pamagitan ng debate na kayo lang totoo, yung iba hindi. Ano nga ba ang totoo na pinag-aawayan? Walang ibang totoo. Yung plano ng Diyos. Yun ang sundan natin. Yun ang buong katotohanan. Na tayo ang binigyan ng kaharian ng Diyos. At mayroong pattern na sukat ng mga panahon na ibigay niya sa bansang Pilipinas. Na ang pattern ay 1,014 years. Ang tanong, saan naman ako galing ng 1,014 years? Mga kapatid, kung titingnan natin ang nakaraan, na buhat ng lumabas ang hari na pinahiran ng langis sa katauhan ni King Cyrus the Great, yung kaharian ng Medo-Persia ay pinagkalooban sila ng Diyos ng mga taon sa paghahari sa buong daigdig na 207 years. At ang kaharian naman ng Greece, pinagkalooban sila ng Diyos ng 163 years. At ang kaharian ng Roma, pinagkalooban sila ng Diyos na 644 years. Pag itotal mo yan, 207 plus 163 plus 644, ang total 1,014 years. Yan ang ipagkaloob ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, kung bibilangin natin ang 1,014 years pagkatapos ng 2,000 taon o tapos ng 2 araw na ang taon na yan ay year 2000 or 6 millennium, nandito na tayo ngayon sa pang-7 milenyo, ibig sabihin mayroong sukat ang ika-7 milenyo na 1,000 years. Kung bilangin mo ang 1,014 years mula sa year 2000 ay lampas na.
magiging 3,014 years. Yung plano ng Diyos pagkatapos ng 1,014 years, meron pang idagdag na 4 na taon bilang kaganapan ng Armageddon War. Hindi maging 3,018 years. Nakapasok na ang 18 years sa unang milenyo sa pangatlong linggo ng Diyos, third week of God, ay wala nang maliligtas kasi nakapasok na naman ang kasalanan. Kaya, ang plano ng Diyos na bago magtatapos ang year 3,000, mayroong 4 na taon na Armageddon War para burahin sa daigdig ang naging kasalanan ni Cain sa kanyang pagpatay. Yung pagpatay ni Cain doon sa kanyang kapatid na si Abel. Kaya ang diwa ng Armageddon War, mga kapatid, brothers against brothers, kasi magkakapatid ang mga tao sa daigdig. 4 years. So ngayon, paano pinaiksi ang panahon na yan? 1982. Kasi pag bibilangin mo ang 1,014 years mula 1982, ang sagot 2,996. Diyan magumpisa ang Armageddon War. Kaya matagal pa, mga kapatid, ang Armageddon War. Si mahal na rin Philemon Ondok Riambunan siya ang nagpropesi diyan. Ayon sa pinagkaloob ng Diyos, yung mga sukat ng panahon. Ibong sa buong daigdig, sino ba ang nagpapahayag kung ano ang pinaiksing panahon? Itanong nyo yan sa lahat ng mga ngaral except the kingdom of God. Kung maikwento ba nila o maipahayag sa inyo ng malinaw na may mga sukat na ano ba itong pinaiksing panahon para sa kaligtasan? Walang iba ang nagpapahayag. Uulitin ko po sa inyo. Mahal na Hari Philemon or Riambunansa. Kaya ganun po na ang 2,996, 4 years Armageddon War, eksakto. In the year 3,000, tapos na ang Armageddon War. Wala nang mga scientist na marunong mag-imbento ng armas. Kaya doon papasok sa ibang milenyo yung tinawag na everlasting peace, everlasting righteousness, everlasting kingdom of God, everlasting life, and everlasting joy. Sabi ng iba, wala daw forever. Meron. Kung sa tao na plano, walang forever. Pero pag sa Diyos na plano, merong forever. Because He is the forever God. At ang mundo na ito, yung planet Earth natin, sabi ng iba ay matutunaw, mawawala, malulusaw. Hindi. The earth shall remain forever. Ecclesiastes chapter 1 verse 4. Pakibasa kapatid. Kung totoo ba na ang planetang ito na tinitirahan natin ay mananatili na walang wakas. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4. Anong sabi ng Diyos? Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Isang salin ng lahi ay yumaon. At ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay mananatili magpakailanman. Tingnan nyo, ang lupa ay mananatiling magpakailanman. Anong meron sa lupa? Anong manahin ng tao na nandyan sa lupa magpakailanman? Di ba, normal man lang sa mga tao ngayon, pag may property, lalong-lalo na lupa, ang pinakamagandang pinamana sa tao ay
yung lupa. Gaya sa pangako ng Diyos na Abraham, pumunta ka sa lupa na pinangako ko sa iyo na pag-aariin ni Abraham doon din sa kanyang mga lahi. Kaya lupang pangako, lupang hinirang. Ano bang meron sa lupang hinirang? O sa Mateo 25:34, anong mamanahin natin? Kung ang lupa, ay siyempre may lupa sa Pilipinas, lupang hinirang ang bansang ito, ano ang dapat mamanahin ng mga tao na hinirang ng Diyos, chosen people of God? Anong sabi? Mateo 25:34. Ito po ay bababasa sa banal na kasulatan. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Mamanahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. O, tingnan mo, buhat ng maitatag ang sanglibutan. Noon, ang istorya ng Diyos doon sa Eden. Ang Eden ay nasa loob ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia, yun ang naging bansang Babylonia. Yun at present ay ang bansang Iraq. Pinalipat ng Diyos si Abraham doon na sa lupang pangako na naging bansang Israel. Doon ipinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Kinuha ni Kristo kasi hindi siya pinaniwalaan doon bilang hari ng bansang Israel na ang trono ay nasa Jerusalem. Nilipat ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Anong prueba na kinuha niya? Mateo 21, 42, 43. Wala na doon sa bansang Israel. Wala na doon ang diwa ng lupang pangako na mamanahin ng mga anak ng Diyos. Ibinigay naman, kinuha ni Kristo ang diwa doon. Lalong-lalo na ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ito na ang sinabi sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan namang bagay hindi nyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwila na nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panolo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sabihin ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Hindi yan ibinigay doon sa himpapawid, doon sa kalawakan, sa gitna ng mga bituin. Nasa lupa lang ang kaharian ng Diyos. Ang lupa ay mananatili magpakailanman, kaya dyan din itinatag ng Diyos sa lupang hinirang, bansang Pilipinas, bansang nagkakabunga, the only Christian country in the Far East. Dito pinagkaloob sa atin ang the kingdom of God, ang kaharian ng Diyos. Yan ang programa ng Diyos. Everlasting life, everlasting joy, everlasting righteousness, everlasting peace. Kaya sa material din, binigyan tayo ng everlasting wealth, kung tawagin ay everlasting deposit of deuterium in the Philippines. Napakagandang plano ng Diyos, mga kapatid. Mapalad ang mga Pilipino. Kaya yan ang sukat ng panahon na binigay namin sa inyo. Na kailangan tama yung sukat na ipaabot natin sa mga tao. No? Batay sa 2 Corinto 10:14, kapatid. Haring Florentino. Kung kailangan ba na magpahayag tayo ng sukat ng panahon para malaman natin ang
mga kaganapan ayon sa plano ng Diyos. 2 Korinto. Sa 2 Korinto 10:14. No? Ito po ang mababasa natin sa banal na kasulatan. Sapagkat hindi kami nagsisilagpas ng higit, na waring hindi na namin kayo aabutin, sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayan, no? Na hindi magsisipaglagpas. Ayan, sa 12, tama yan? 14. 14. Lagpas sa sukat. Anong tamang sukat? 1982. Kaya, bilang paalala din mga kapatid, sa Mateo 8:11 hanggang 12, yan po ang dapat nating isipin, na tayo na ay nasa bansang Pilipinas. Kung makarinig ang mga taga-ibang bansa na dito sa Pilipinas na itatag ang the kingdom of God, kasi gusto din nilang sundin ang utos ng Diyos na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naghahanap din yung mga taga-ibang bansa ng kaharian ng Diyos. Pero ano ang warning ni Kristo sa mga hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos? Anong sabi? Ito po ang mababasa natin sa banal na kasulatan. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kanluran, at magsiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman, sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ayun. Warning po niya yan, na maraming taga-ibang bansa, kung malaman nila na nandito sa Pilipinas ang the kingdom of God, pupunta sila dito. Maninirahan sila sa Pilipinas. Pero yung mga Pilipino na hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, na tinuring pa naman ng Diyos na mga anak ng kaharian, sapagkat tayo ay nasa Pilipinas, mga anak na ng kaharian, sapagkat nasa atin, nasa bansang Pilipinas ng kaharian ng Diyos, ay pawang itatapon sa labas. Hindi naman ibig sabihin na palabasin ka ng bansang Pilipinas. Sige, i-exile ka sa Japan o saan mang bansa. Hindi po yun. Ano yung pagtapon? Yung mawala sa daigdig, mawala sa Pilipinas. Kaya yan lang po muna ang maibahagi namin tungkol sa pinaiksing panahon ng Diyos. Yung sukat nito na pagtatag ng The Kingdom of God 1982. Yan po ang tunay na plano ng Diyos dito sa daigdig, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas. At hanggang sa muli, kami po'y babalik sa ganitong oras, live sa The Kingdom of God page, live mula dito sa Central Office ng The Kingdom of God, dito sa Temple, sa ngalan ng aming dakilang mahal na Supremo at Guro sa The Kingdom of God, mahal na ring Philemon Oriang Bonanza, at sa ngalan din ng ating presidente sa The Kingdom of God na si mahal na Prinsipe Rocky Rea Bonanza, at sa lahat ng mga nagsubaybay sa programang ito po yung lingkod, si Haring Edgar Ligutom, at kasama ko si... At ako po ang inyong lingkod, si Florentino Campilan. At nagsasabing maraming salamat at mapagpalang oras sa ating lahat. God bless po the Kingdom of God. Maraming salamat. Ayun.
Sige lang, sis, okay tayo. Ah. Sige, naman yan, mahal ko si Ken. At